Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Nandito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na yung kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabi ito, focus po muna tayo ngayon kay Kimi na kung saan hindi po nagustuhan ng iba ang naging trato po sa kanya ni Echo na para bang kinokonek po ngayon kay Janine. Baka daw dahil kay Janine kaya nagkaganito si Echo sa kanya. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And eto na nga, pag-usapan po natin ang naging trato di umano nitong si Echo kay Kim Chiu na hindi nagustuhan ng mga fans. So usap-usapan na to sa social media. Ayan, usap-usapan na yan na there's something fishy. Off daw talaga si Echo. Hindi naman siya ganyan before kay Kim. So mapapansin nyo nga kasi talaga, 'di ba? Unang pasada ni Echo, di niya talaga pinansin si Kim. Tapos nung pabalik siya, hindi na rin niya pinansin. And then pangatlo, sinagot niya ng pabalang si Kim Chiu. So hindi siya acceptable para po sa mga fans kasi halata daw na sinasadya niya to. Iba niya tratuhin si Kimi. Nako, sabi nga dito, idol kita, pero ngayon big no ka na sa akin. Ang bastos mo. Huwag mong ganyanin ang napakabait na tao. #everyone. #highlights. Grabe, napakalakas pa naman nga ng energy ni Kim to promote yung project nilang dalawa ni Ann. Tapos ganun lang yung ginawa po sa kanya. Paano hindi maiinis ang mga fans? Mapapansin nyo doon na talagang inabot ni Kimi yung kanya pong kamay o kahit handshake na lang sana. Talaga nag-offer si Kim. Pero wala Nilagpasan lang po talaga siya. Na para bang ano na siya. Plano na wag talagang pansinin, plano na umiwas na lang kasi there's no point para umiwas kay Kim Chiu kasi in the first place hindi naman silang dalawa yung may issue at saka hindi siya ganyan talaga. Alam niyo, sabihin na natin nagka-issue si Janine at saka si Kim pero before hindi siya ganyan kahit Kim Pao na ang meron. They are close, they are okay. Ngayon lang talaga nagkaganyan. Ang halata daw kasi yung pagkahiya ni Kim. Napahiya talaga siya. Kasi nag-offer talaga si Kim ng hand niya para anuhin siya ni Echo pero wala talaga Ang sama tuloy ng tingin ng mga fans sa kanya ngayon. Lalo na po fans ng Kim Pao. And syempre ilang fans na rin sa hanay niya, diba? Kasi ayun nga daw po sa iba, marang tumatanda ata paurong itong si Echo. Parang gigasuplado, masama na ugali, ang yabang, bastos, ayun. Kaya ewan ko lang, good luck sa kanilang project ni Anne. Pero mukhang makakancel pa ata at makakancel si Echo or kagaya nung ginawa kay Kim ng OA na mga bashers na pag-boycott sa project. So, ayun, hayaan na lang natin ang karma kung pananadya pong ginawa yon kay Kimi. Sabi nga dito, insecure lang kasi si Echo sa boyfriend ni Kim. Kaya dinamay ni Echo si Kim sa pag-insecure ni Echo kay Paolo. Lalo na na-insecure si Janine na GF ni Echo kay Kim. Kaya silang dalawa insecure sila kay Kim dahil sa mga past relationship nila. Kaya walang pake si Echo kay Kim dahil insecure sila kay Kim. Dahil sikat na sikat si Kim. Talbog ang GF ni Echo na si Janine. Kaya kay Kim.
Sikat na sikat si Kim, yung GFT Echo, hindi sikat. Yan ang totoo. O diba, napapaulit-ulit po tuloy. At yan ang nakikitang anggulo. Ano po, inggit kay Kim Chu. So bakit naman, kilala niyo ako guys, alam niyo kung paano ko ipagtanggol si Jaden. Minsan nga meron na ditong nagaano sa atin. Pero alam niyo yun kung paano ko kayo pinipigilan na wag masyadong nega. Pero this time, ay hindi talaga. Ah, alam nyo na I have good words kay Echo. Marami tayong binabasang good comments kay Echo na they are okay. Wala siyang okay sila ng Kim Pao, ganyan. Pero this time, nako. Parang kagaya din ang ginawa ni Catherine kay Kim na may pang-irap pa kay Kim Chu. Tapos na may iwasan talagang nagaganap pa. So si Kimi, genuine naman po yan. Hindi ko alam anong buong istorya. Pero since eto, yung natanggap ni Kim Chu kay Echo ay hindi katanggap-tanggap. Kasi 'di ba, be professionals naman. Samantala, dumako naman tayo sa ilang mga comment ngayon na ating mga Kimpaw hinggil sa nagdaang update. So, first comment natin mula po kay Ma'am Annalyn Hiccup. Sabi niya rito, "Good evening, Gandara. Kimpaw forever. Ang sapatos na pareho sila ni Paolo o Sam. Manahimik na kayo hanggat suot ni Kim ang pareho sila, may something talaga silang dalawa." And alam nyo, Ma'am Annalyn Hiccup, hindi lang yan ang chika natin. Hindi lang yan ang ating paayuda. Kasi bukod po sa same shoes ni Kimi and Pao, same din po sila ng pants. O, diba? Ang daming same sina Kim and Paolo talaga. Mula cap, diba? Jacket, shoes, medyas, and pants. Kaya naman, paanong hindi tayo mababaliw at ipaglalaban na meron po talagang sila. 'Di ba? So, hindi rin naman nahayaan ni Kimi na gagamitin lang po siya ni Paolo Avellino, 'di ba? Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Telma Delin, magandang gabi. "I don't agree with that. DTA please. I don't believe in second chance. One is enough since your hard-earned money, that is $400 million, is not a small amount to be stolen by none other than your own siblings. Well, Lakam doesn't deserve forgiveness and trust. Be careful, Kimi. Once a theft is always a theft. It's like a cheater. Always a cheater. DTA means don't trust anybody. Even if it's your siblings. Your own siblings. And eto nga yung masaklap. Pero may magagawa po ba tayo? 'Di ba? Kung muling ibigay ni Kim yung kanya pong kapatawaran at muli pong tanggapin sa buhay niya sa Atilakam. So yung trust naman siguro, hindi agad-agad maibabalik ka. Kailangan pagtrabahuhan at pagsumikapan din ni Atilakam yon. Hindi porke tinanggap siya ulit, humilom na yung sugat na dinulot niya sa puso ni Chinita Princess or ng kanyang nakababatang kapatid. Anyway, sabi naman ni Ma'am Maria Otman, ayun, dagdag ko lang din po pala, na hindi niya mamamanipulate ang bunso niyang kapatid na babae, di ba? I agree, I really like them all. Riot sa tuwayan. Kailangan natin magsaya. Ayan, tumawa ng tumawa at makalimutan man lang natin sandali ang hirap ng buhay sa mundo. Love them all. Nako, mukhang papatok talaga yung collaborations ng 4 girls, ano? At tama nga naman, magandang tema yun dahil sa
para mabawasan ang stress ng mga tao, para good vibes lang. So, yun lang po muna yung ating update ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits na lang po muli sa susunod pa nating chikas. Marami po salamat.